Magandang araw, Pilipinas! Tumaskar, India. Dear Future Bilas, kaya mo pa ba? Chari. Parang di pa nag-uumpisa ang laban mo, talo ka na. Chari. Ayan, ganyang intro ang inaantay niyong lahat. So ito nga guys, ay isama ko kayo sa aming naging biyahe. Siyempre, itutuloy-tuloy natin ang pagpapapampam sa aking biyanan. Ngayong ngang birthday ni Ado guys, ay napagdesisyonan ko na dalhin sila sa may Pantabangan, Nueva Ecija. Sa lahat nga ng destination dito na napuntahan namin sa Pilipinas, talagang lagi kong uulit-ulitin ang pumunta dito sa may Pantabangan. Dahil nga guys, yung last na pupunta kami dito ay nagustuhan talaga ni Ado dahil mahilig si Ado. Alam mo si Ado guys, para siyang si Kuya Kim. Mahilig siya sa environment, mahilig siya sa hayop. Katulad ng mama niya. So, ngayong birthday niya nga guys, ay dinala ko sila dito at hindi ina-expect ni mami na may malamig na lugar nga dito sa Pilipinas. Dahil ang impression niya talaga dito sa Pilipinas ay mainit nga. Kaya nga siya guys, nagpunta sa Mumbai at dito sa Pilipinas dahil tinatakasan niya talaga yung winter doon sa India. Ngayon nga guys, ay uuwi sila ng maaga. Hindi ko ina-expect dahil ang usapan namin guys ay mahigit isang buwan sila dito sa Pilipinas. Pero dahil nga guys, ang winter ngayon sa India ay sobrang kakaiba dahil dun sa lugar namin ay zero visibility talaga at sobrang lamig daw. At yung mga pagkain ng aking father-in-law guys ay naninigas sa sobrang lamig guys. Kumbaga nagyayelo siya. Ay naawa nga yung biyanan ko dahil kasi sanay silang kumakain ng mainit, di ba? Alam niyo yun. Tapos ngayon guys, yung father-in-law ko doon mag-isa sa bahay. Tapos yung niluluto ni ate, ni Rajni doon na pagkain, pag iniiwan niya, naninigas. So, hindi rin marunong mag-microwave yung biyanan kong lalaki. Kaya, yung asawa niya na si Mami ay kailangan talagang umuwi ng India ng maaga. Ayan talaga guys, yung pinakakinakapikon ko dito sa pamilya ni Aditya. Masyado kasi sila guys, paiba-iba ng isip. At alam mo yun, ayan na, kasi ibay na naman nila yung desisyon nila. Hindi sila happy-go-lucky ba? At pagdating pa sa asawa nila guys, ay talagang walang makakapigil pag sila nag-alala sa mga asawa nila. Alam niyo naman sa India, ang mga kababaihan, asawa talaga nila yung priority nila. Hindi na rin nga ako guys, nagpa-ready pa ng mga sobrang bonggang handaan. Dahil napansin ko din naman na-appreciate ni Adu. Mas gusto niya yan guys, lately ang gusto niya mga books. Tinatago ko talaga si Ado sa inyo kasi gusto ko kayong magulat na sobrang daldal niya na at sobrang smart na mga pinagsisabi niya sa amin. Mahilig na talaga siya guys sa mga books, colors. Ngayon ang galing niya na mag-colors. Ang laki na talaga ng improvement niya. Although ano pa rin siya, very active person. At ito nga guys, simpleng salo-salo namin na alam niyo, nakakatuwa dahil akala ko hindi magugustuhan nila mami yung pagkain na hinanda namin kasi pritong isda. Alam niyo yung mga India mahilig sa curry pero ngayon guys, napapansin ko kay mami, nagugustuhan talaga nila yung Filipino food. Kaya nga binara ko siya nung isang araw. Sabi niya kasi sa akin, ay magtuto ka magluto ng sinigang. Kasi ang sarap daw magluto ng sinigang ni ate. Sabi ko sa kanya, lagi ako nagluluto ng sinigang sa India. Tapos, hindi nyo hinahawakang mag-ina. Eh, napa-English ako nun guys. Eh, yung kuya pala nakakaintindi ng English. Natawa na lang siya kasi. Kasi nagtaray ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya kasi guys, magluto ka ng sinigang, pag-aralan mo, magpaturo ka kay ate. Sabi ko, you know me, I'm cooking sinigang in India, but you don't touch it. You say it's yucky. Sabi ko sa kanya. Yung kuya na siya kasi out of character ako guys kasi akala ko wala yung kuya, so naintindihan niya. So ito na nga guys ang chika. Alam ko naman hindi kayo interesado dyan. Interesado ba kayo dyan? Na-flatan din pala kami guys. Ito daw pala ang problema sa Fort Everest guys, yung gulong nila sobrang daling niyang mabutas, masira guys. Kami ay naplatan dito sa Nueva Ecija at napakamahal pala ng gulong ng Fort Everest guys. Parang sabi sa akin ni Andy, 25k isa daw. So pag bapalit kami ng apat, that's 100k. Ganun siya kamahal. Parang nagbabago na isip ko pero bongga rin kasi guys yung Fort Everest. So hindi ako sisisi. Gusto ko yung sasakyan na yan. Kaya lang magastos pala yung pyesa ng mga Ford. Pero dahil ginusto namin yan, yan na, wala na kaming option kundi magpalit ng
ng gulong. At kung tatanungin niyo naman guys kung anong impresyon ng biyanan ko dito sa tatay kong makulit guys, ay nakikitawa na nga lang siya at hindi niya na lang din iniintindi. Yung tatay ko kasi guys ay palasigaw, mainitin ulo. Na para ding yung biyanan kong lalaki, kaya hindi nagugulat itong biyanan ko. Ang pinagkaiba lang guys, pag yung tatay ko nagagalit at napipikon sa amin ay nagtatawanan kami. Pero sa India guys, pag nagalit yung biyanan kong lalaki, walang natatawa sa amin. Lahat kami ay nangangatog sa takot. At ito na nga guys, ang update doon sa ating future bilas. Alam niyo ba guys, nasabi daw nung tatay niya ay okay na nga daw yung ngipin at na-adjust na. Pero sabi ng biyanan kong babae ay hindi kami naniniwala sa inyo dahil anak niyo yan kwento niyo yan. Sabi niya. Which is, tama naman yung biyanan ko na may trust issue talaga siya guys sa sinasabi ng pamilya ng babae. Kasi guys, simula lang na-confirm yung kasal ay hindi naman sila nagkikita ng bayaw ko. Kumbaga, magkikita na lang sila guys sa araw ng palitan nila ng singsing na mangyayari nitong February sa India. Sa dadating nga guys na palitan nila ng singsing ay mukhang hindi kami makakauwi ng India. Pero sabi sa akin ni Mami para daw sa aking vlog at sa inyong face reveal ay mag-hire nga daw kami na magbibideo para i-upload sa content ko dito sa social media dahil ito na nga rin guys content ko ang nagsisilbing taga-chismis sa mga kamag-anak namin, mga relatives namin na hindi nakakarating guys at hindi nakakaalam ng kwento ng buhay namin sa India ay nanonood na nga lang din ng mga video ko dito sa social media. Kaya oo guys, nakikita nila yung mga kasirauluan ko dito sa social media at mga maiiksi kong suot at wala na nga silang nagagawa dahil yung biyanan ko ay wala rin naman nagagawa sa akin. At dahil nga guys, ngayon nasa paligid ko sila habang nagbo-voice over ako, ay kunyari may sinasabi na lang akong mabuti. Charot lang guys. So wala naman akong pake kahit may mag-translate dahil lahat ng sinasabi ko at lahat ng sinasabi nila sa akin ay alam nilang sinasabi ko sa mga video ko. At tinatanong nga ako ng biyanan ko kung ano yung mga sinasabi nyo. Kaya guys, kinakabahan talaga ako sa mangyayari pag nag-face reveal na nga ang aking future bilas. Kasi baka lait-laitin nyo siya. Kasi kung tatanungin nyo ako guys, marami kasi kayong mailalait sa kanya. Na para bang, alam niyo yun? Alam ko kasi yung mga kamay nyo. Kung ako nga, lait-laitin nyo Siyempre, may masasabi at masasabi kayo doon. At alam nyo bang, binabasa nila yung mga comment nyo. Kaya sa mga darating na video guys, lalo na pag nag-face reveal na, please, makikalma yung mga daliri. Kung napapangitan, maggagawa tayo ng code. tayo lang nakakaintindi. So, abangan nyo nga yung mga susunod na video. Tapos ito na nga guys, chinichika namin si Mami anong mangyayari doon sa palitan ng singsing. Hanggang ngayon nga guys, ay hindi pa daw sila nakakabili ng singsing dahil napakamahal na nga daw guys ng mga ginto sa India. At dahil nga guys, hindi naman kami darating sa kanilang kasal, ay sa kanilang engagement, ay ang engagement mangyayari na nga lang guys doon sa probinsya nila Adi. Tapos guys, ang kasal mangyayari sa probinsya namin. Pero guys, yung tawag dito, yung venue ay nakapag-book na sila. Pero hindi siya katulad nung venue ng kasal ng aking hipag. Kasi kami gumastos noon. This time kasi guys, lahat daw ng gastos doon sa venue ay sa side ng babae. Pero ang balita ko ay magbibigay nga daw ng 50,000 ang pamilya namin bilang dagdag sa mga pagkain na ipapakain sa mga kamag-anak. Kasi ang bilang daw nila, as of now kasi guys, ang bilang sa side namin ng pamilya ay aabot ng 400 o mahigit pang tao ang a-attend. So ngayon, sa bilang kahihiyan ay nagdagdag kami ng 50,000 na tulong para sa pagkain ng aming angkan. So iba pa guys, yung sa angkan ng babae. Sabi nga nila Adi sa akin, sa angkan daw ng babae ay mahigit sigurado na 400 ang a-attend. So meaning, expect mo na may 100,000 taong darating sa kasalan nila guys. So 100,000 tao, 100,000 tao guys ang titingin sa mga OOTD ko. Syempre ako hahanapin yan kasi ako foreigner, diba? So isasama ko nga guys ang pamilya ko sa darating na kasalan ng bayaw ko. So lahat sila guys ay titignan yung angkan ko, yung pamilya ko, kasi alam niyo yun, paano
natutuwa ako eh. Sabi nga ng iba, 'di ba, pag ako nagbo-vlog, sa lahat daw ng vlogger na Pilipina dito sa India at of Indian Filipino vloggers, ako nga daw yung laging magaling sa video ko. Ako daw yung pang nag-vlog, ako lang magaling. Syempre, kwento ko to. Ako magaling dito. Kung gusto niyo magaling sila, dun kayo. Si Mami naman, atching ng atching eh. 'Di ba guys? Kwento ko to eh. Kwento ko to eh. Ako bida dito. Kung gusto niyo sila yung bida sa mga kwento nila, di vlog nila yung panoorin nyo. Ba't kayo nasa vlog ko? Chismosa din kayo eh. At ang balita ko nga guys, ang pamilya ng mga future bilas ko ay pinapanood na rin yung mga videos ko. So ang aking future bilas ay nagkaka-idea sa pagiging yung pagkatao ko guys. So tignan natin kung kaya mong tapatan yung mga pinaggagawa ko ngayon. Tignan natin kung paano ka makikisama sa pamilya namin at nakikita mo kung gaano ka close kay Mami. Tingnan natin. Sana may hiya ka pag kukunin mo yung mga ginto kasi kita mo naman yung iba sa akin galing dun. Bye. Merry Christmas everyone.